Isang maganda, mapagpalang umaga po sa hapong ito. Papuri po sa Ama. Masaya po ba kayo? Amen. Sadya pong iyan po ay isa ring pagpapatunay na ang pagsasayaw natin at pagpupuri, isa pong kagalingan ng ating karamdaman yan. Yung pong mga ugat na nagbabara, yan po ang isang kalunasan sapagkat ang Panginoon ay nandito. Bago po ang lahat, papuri po sa Ama sa lahat po ng mga biyayang ating natatanggap, sa kalakasan po ng ating pangatawan, talino ng ating kaisipan, at higit sa lahat, ang buo nating pamilya sa araw-araw na ating mga pinagsasaluhan. Salamat po, Ama, sa patuloy po niyong pagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa atin, sa kalusugan po ng ating pangatawan, at higit sa lahat po, Ama, bigyan po niyo kami ng mahabang buhay. Buhay po ba ang Ama? Amen. Palakpakan po natin siya. Ayan. Sa mga pagkakataon po ito, isa po ako sa araw na ito, ang facilitator, Victor Samaniego po ng Pansumalok, San Rafael, Bulacan. Andyan lang po sa Pansumalok ang aming barangay at isa po sa dati po yung mga nalulubog sa tuwing bumabaha. Yung pong mga nadadaanan nyo sa tuwing umuulan, yan po ang aming barangay. At bilang patutuo po, sa mga oras po na ito, nagpapasalamat po ang bawat isang mga magsasaka sa amin sapagkat kami po ay biniyayaan ng Ama na makaani ng maluwalhati at pagkaraan po ng isang linggo. Tuwiran pong kitang-kita nyo sa dinaraanan. Inabutan na po kami ng baha. Salamat po sa Ama sa biyayang ipinagkaloob niya sa amin na ang lahat ng mga magsasaka sa Pansumalok at sa Pulong Bayabas ay nakapagtanim sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan namin sa NIA sapagkat isa po ako sa Pangulo ng mga magsasaka sa bayan ng sa Barangay Pansumalok at sa Kanugnog lugar po na yon. Ako po yung isa na nakikipag-ugnayan sa IA na nagpapasalamat po kami at nagpupuri na kung kaya ko po binanggit yun ay iyon po ay isang biyaya na ng Panginoon para sa mga magsasaka ng Pansumalok at Pulong Bayabas. At sa pagkakataon po ito, papalad po tayo sapagkat tayo po ay ating pong daman-daman natin na sa bawat oras, na sa bawat pagising natin sa atin ay naipapadama natin sa Panginoon ang pasasalamat. Pasasalamat na tayo ay nagising, na maluwalhati, na kung saan bigyan pa tayo ng mahabang kaisipan upang ang maghapong iyon ay ating matugunan sa pamamagitan ng patnubay at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Sa ngayon po, wala po akong hawak na listahan na magsisipag-share, pero sa kalooban po ng Ama, malaya po tayong makapagpahayag ng ating nadarama, ng ating natutuhan, ng ating pakikinig sa Banal na Espiritu Santo sa katauhan ng ating pukunting, sapagkat ang lahat ng mga ininunuwal niyang mga salita, mga talinghaga o anumang kaparaanan ng pagmamahal sa Panginoon ay ating narinig. Sadya pong napakahiwaga ng lahat ng kanyang kalatas, ng kanyang lahat ng kataga na namumutawi sa kanyang malabi. Talaga pong kahanga-hanga. Kung inyo pong nanamnamin at pakikinggan, ang bawat pahayag po ng mahal na Apo ay tuwirang tumitimo sa ating kaisipan, na kung saan po sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo atin pong naihahayag ang ating mga nasa sa loob. Kaya po sa pagkakataong ito, ako po ay tatawag ng isang CAPS, at ito po ay matagal ng CAPS dito na naglilingkod. At bilang patutuo po, ang kanya pong may bahay ang nagkaroon ng karamdaman dito. Inaanyayahan po, palakpakan po natin si kapatid na Guido Panahon.
Amang banal, maraming salamat po sapagkat niloob mo ngayong umaga na ako'y makatayong muli sa harapan ng aking mga kapatid, sa harapan ng iyong dambana, upang ating isiwalat ang iyong kadakilaan at kahiwagaan. Subalit, Ama, pakiusap ko po sa iyo at dalangin sa iyo, Ama, pangunahan mo po ako, sapagkat tiyaga ng sarili ko po lamang wala akong nalalaman. Gabayan mo po ang bawat isa na tawagin ng iyong banal na Espiritu na tumayo sa harapan upang magbahagi at isiwalat ang iyong kahiwagaan. Ama, nananalig po ako na ako'y gagabayan mo sa mga oras na ito. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Wala po sa aking programa na ako'y tatayo sa harap nyo ngayon. Subalit, ang Ama ay masurpresa. Ako po ang napiling manguna na magbahagi ng kanyang kahiwagaan sa umagang ito. Kaya po ako dumulog sa Ama upang ako'y samahan, upang magampanan ko kung paano ko isisiwalat ang kanyang kadakila at kahiwagaan na nangyari sa aming buhay ng aking kabiyak. Arinawa mga kapatid, ang aking ibabahagi sa inyo ay magdulot sa inyo ng malaking inspirasyon, sapagkat ang kahiwagaan ng Diyos, ang siya kong ibabahagi sa inyo, nawa po mga kapatid, pagnilayan po nating mabuti upang ating maunawaan kung anong uring kahiwagaan ang ating isasalaysay sa inyo na nangyari sa aming magkabiyak ng puso. Marahil ang aking pong sisiwalat inyo mga kapatid ay hindi basta-basta kahiwagaan ng Diyos. Kung si kapatid na Isidora, siya ang ating nariringgan ng napakalaking kahiwagaang ginawa sa kanya ng Panginoon. Gayon din po ang aking kabiyak ng puso. Sapagkat ang kabiyak po ng aking puso, mga kapatid, magtatatlong taon na po siyang walang baga. Kaya po na pagninilayan ko sa aking sarili, mawala man pala ang ilang bahagi ng katawan ng tao, basta ang Ama nasa sayo, buhay ka anak ng Ama. Wala pa po akong na-inspirasyon o na-encounter na tulad ng kahiwagaan na nangyari sa buhay ng aking kabiyak. Yung ibang nagkakasakit na tinatamaan din ng diabetics sa kanilang katawan, na bilang komplikasyon, tinatamaan kanilang bato, mata, at iba pang uri ng kanilang katawan. Subalit ang kabiyak po ng aking puso, ang tinamaan ng kanyang diabetic ay ang kanyang baga. Kaya po magtatatlong taon nang walang baga ang aking kabiyak ng puso. Subalit sa biyaya ng Ama, sa biyaya ng Divine Mercy, hanggang ngayon po, kapiling ko siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa buhay ko po sa ngayon, mga kapatid, hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan, kung paano ko papupurihan ang dakilang Ama sa mga ipinadadaman niya sa aming magkasawa. Kaya po ang aking ginagawa, mga kapatid, todo-todo ang aking paglilingkod. Kung bagamat wala man po ako sa dakong ito, Lunes at sa Sabado, permanente pong wala ako dito sa dambana. Sapagkat may gampanin po ako sa aming kalapit barangay na inahayo namin ang mag-inang Birhen at Panginoong Jesus sa aming mga magkakalapit na barangay. Sa araw po ng Lunes, kaya ako wala rito, ibinababa po namin ang mahal na Birhen at ang kanyang anak
na ang Panginoong Jesus. Ibinabago po namin ng batahanan. Kung kaya't hindi ako nakadadalo sa araw ng Lunes sa dakong ito, meron po akong gampanin na uukol din sa ating Panginoon. Palakpakan po natin mga kapatid ang Panginoon. At ito po ay dinilog ko sa mahal na Apo. Iningay ko po sa Kanya ng kapatawaran ang aking pagkakaliban sa araw ng Lunes at Sabado. Sabi po ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo, kapatid, ipagpatuloy mo. Sapagkat malaki ang nagagawa mo sa mga kapatid mong kasama mo, sa ginagampanan mong mga gawain, sa inyong pagkakaroon ng Bible study sa araw ng Lunes. Marami po ang nabubuksan sa iyong pagbabahagi, ang sabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kung kaya't ipinagpapatuloy ko po ang gampanin ko para sa Panginoon. Kaya walang hanggan ang aking papurit para salamat sa dakilang Ama, Anak at Espiritu. Ginagantihan ko po ang kanyang kabutihan sa amin, ang kanyang hindi malirip na kahiwagaan na aming nadadama sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya sa amin. Mga kapatid, sa umagang ito, hayaan niyo ako'y maghandog ng isang awitin pasasalamat para sa ating Panginoon. Maestro, follow me. Ama ng buhay ko, salamat po sa iyo. Kaming kapatiran ay inaakay mo sa iyong dakong banal na iniyalay mo. Gawain pagsala sa mga anak mo. Mahal naming Apo, salamat po sa iyo. Kay dami ng taong ganap mong binago sa banal na aral na inyaalay mo. Iya'y pawang atas ng Ama sa iyo. Mahal naming Apo, salamat po sa iyo. Sa iyong pagtalima sa gawaing ito, kung hindi nangyari ang atas sa iyo, saan kaya ngayon kaming kapatid mo?
Ama Kristo, Apo, pinag-isa kayo. Maraming salamat po mga kapatid. Napapaluha po ako. Dala ng aking kagalakan na hindi kayang bigkasin ng aking mga labi sa pagmamahal at biyayang pinagkakaloob sa amin ng Ama. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Jesus, Hari ng awa. Patuloy po kaming mananalig sa iyo. Salamat po. Salamat kapatid na Kaps. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Kaps. Sadya pong napakahiwaga ng Ama sapagkat eka nga po yung mga kalalakihan ay napakahirap pong akayin sa gawang kabanalan. Maniwala po kayo sapagkat kapag nagkakasama-sama po ang mga kalalakihan, pangkaraniwan na ang hinahanap ay yung inuman. Pero purihin po ang Ama sapagkat dito po nadama po ng mga kalalakihan na yan kung paano nagpahayag sa kanilang mga puso o sa aming mga puso ang pagtalima sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. May mga taglay po palang nalalaman ng mga Kaps, ano po? At sa pagkakataon pong ito, sasamantalahin ko na rin po para po yung mga Kaps na mga natutulog dyan ay magising. Isa pa rin pong Kaps ang aking tatawagin. Kaya ang lahat ng nasa labas na Kaps, maghanda-handa, baka kayo ang mapili ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, muli pong pagpapakilala ko sa isang Kaps na nagtibay po siya, nanalig na kung saan po nung panahon na inihahayo po ang ating Panginoon, siya po ay kasama rin driver. Nung po subalit nagkaroon po siya ng matinding karamdaman na kung saan po siguro po sinubok siya ng Panginoon. Nang siya po ay bumalik dito, mehos na po yung kanyang ilong at tuwirang pong hindi makapagsalita. Purihin po ang Ama sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kahiwagaan. Muli po, malinaw na malinaw ang kanyang pananalita ngayon. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Kaps, si Amang Lagman. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa Ama. Muli napili po niya akong mag-share sa nangyayari sa aking buhay sa pagpapagaling niya. Dati po ako po yung po mga hindi po nakakaalam pa na ako po na-stroke. Kailan lang po. Dati po ako po sinisinok, naduduling, nahihilo, tsaka hindi po ako nakapagsasalita. Mehos po ako sa ilong. Alam niyo po, napakabait talaga ng Ama. Sabi po ng iba na dumadalaw sa amin nung ako ilabas sa ospital, mukhang hindi na ikaw mabubuhay. Sabi po ng iba. Pero nung ako po ay magpunta rito, dala po isang buwan, natanggal na po yung host ko, hindi na po ako sinisinok. Dura na lang po ako ng dura, pero bandang huli po, nawala na rin po yung pagtulo ng laway ko. Dati po hindi ko na itataas yung kamay ko nito. Salamat po sa Ama, ginamit ang kapatid na Alan yung nagtutugtog po ng piano. Tinaas yung kamay ko. Kaya po 2 taas lang, 2 araw lang po niyang naitaas. Meron lang po siguro mga 1 linggo, naitaas ko na po yung kamay ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama at sa ating kapatid na ginamit ng Ama na instrumento para itaas yung kamay ko. Ang tama ko po sa stroke, ito pong kabiyak ng katawan nito, ito po yung manhid na walang pakiramdam. Kahit po
kurutin, kahit kagatin, hindi ko po nararamdaman. Ito po yung kabiyak naman po nito, yung hindi nga natataas, at saka yung po isang pako nito, hindi nakagalaw. Kaya po, buong katawan po yung naging tama ko. Patapos po, dito sa kabiyak ng ulo ko nito, ito po yung walang pakiramdam dati. Ngayon po, may pakiramdam na. Pag pinisil nga po, nararamdaman ko na. Tsaka dati po, ang timbang ko 85. Ngayon po, 68 na lang. Kaya napakabait ang Ama. Binilagay po yung tamang timbang ko sa akin. Dati po, sobra-sobra timbang ko kasi po, matakaw ako. Kaya po ako na-stroke. Kasi po, ako yung driver ni Boy Bailon. Kadasan po, kung kami kumakain sa mga hotel, kung minsan 3 oras ka kumakain, kaya lahat ng masarap na pagkain, puro mamantika, siya ko pong nakakain, kaya ito po, na-stroke ako. At saka po, una po, nakalimot din po ako sa Ama. Kaya po ako pinalo niya, kaya po ako na-stroke. Ako po hindi nalulungkot kahit nagkaganito ang katawan ko, dahil noon po nalapit na po ako sa Ama. Pero nalayo pa po ako. Pero ngayon po, malapit na. Kaya nga po, lagi kong hihiling sa Panginoon. At sinasabi ng mga pare ng Apong Kuntsing na humiling po tayo sa ating Panginoon. Yung ating talagang gustong hilingin. Alam po ba nyo, ang inuuna kong hilingin sa Panginoon, hindi yung aking karamdaman. Ang inihiling ko po sa Kanya, wag na akong mawalay sa Kanya. Kaya po, hindi pa po ako masyadong nakakalakad noon. Ako po nag-caps na dahil nagpasalamat po ako at imano sa Panginoon. Dahil ako po pinalakad ng agad, tapos pinas po sinisinok, pinagsalita pa niya, nakapagsalita na po ako ng maayos. Kaya po mga kapatid na may mga karamdaman, magtibay lang po tayo at gawin po natin yung gusto ng Panginoon. Kung tayo po may kagalit, batiin na po natin. Ako po dati may kagalit Marami po akong galit nung ako hindi napunta rito nung ako po magkasakit at malaman ko po sa Banal na Espiritu Apong Kuntsing na dapat po pala batiin yung mga galit Pinagpupuntahan ko po yung mga kagalit ko. Ang hingi po ako ng pasensya, umiyak po ako sa kanila. Meron pong sa tanong ko parang naasar sila sa akin, pero hindi ko po pinansin yun. Ang malaga, babati ko sila at makasunod ako sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yun lang po at maraming salamat. Salamat kapatid. Sana pa mga hiwagang natanggap mo sa Panginoon sa pagbabata mo at pagtitibay na ang kaisipan mo ay nasa Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat tayong lahat po ay manalig tayo at sumampalataya sa Kanya. Ang lahat po ng kahilingan natin hindi nga lang magkakasabay-sabay, pero magugulat na lang po tayo na daratal at daratal yan. Sa pananalig at pananampalataya sa Panginoon, umaasa po tayo sapagkat siya po ang nagbibigay buhay sa atin. At sa pagkakataon po ito, ang mga kas po sa likod, sa tagliran, maghanda-handa po kayo sapagkat dala po ng kapahintulutan ng Banal na Espiritu Santo. Tinatawagan po rito ang isang kaps na naninindigan din na ang kaniyang may bahay ay naging isang alagad na. Palakpakan po natin si Miguel ng San Jose, Baliwag, Bulacan. Tarata. Si Miguel. Isang caps po. Miguel Katata po. Palakpakan po natin siya. Talaga po kayong susurpresahin ng Panginoon. Ito po ay mga hinugot po ng Panginoon para maglingkod sa dambanang ito. Palakpakan po natin siya. Salamat po kapatid sa pagtawag mo sa akin.
Salamat po sa Ama sa kanyang masurpresa sa oras na ito. Hindi ko po akalaing tatawagin niya ako. Sa totoo po, nandun po ako sa tindahan. Kaya po medyo humihingal pa ng konti. Tumakbo po. Pasensya na po. Ang may share ko lang po yung hiwaga po ng Ama sa nagawa sa aking panganay na lalaki. Kasi po 3 beses po siyang, sabihin na po natin na aksidente. Subalit sa kadakilaan po niya, hindi naman po malubang nagiging kapisalaan niya. Ikukuhan ko lang po nung pormero po siya maaksidente sa single na hopper. Sa Baliwag, Bulacan po siya na aksidente. Bali, 4 daw po sila magkaangkas sa hopper. Siya daw po ang nasa kahuli-hulihan. Kaya sa matuloy sabi po, siya ang malaki ang naging pisala sa kanilang magkakasama. Medyo nakainom daw po sila, pati po yung driver niya. Kaya po meron daw po sila nakabangga ang hopper din na tigaron daw po sa Baliwag. Subalit ang nangyari po sa kanila, nagtalikuran na lang po ang ganun. Ang nangyari po sa anak ko, nagasgas po rito, dito, kahit po rito, halos nun nga po sabi ko, anak, bakit nangyari sa iyo yan? Sandali lang po, ayaw pong umiyak. Kasi po baka sabihin nyo, Kaps, iyak. Tutuloy ko po yung ano ko na yung pangyayari sa anak ko na yun. Awa naman po ng Ama, siya ay nakasurvive nung oras na yon at hindi naman po namin na dinala sa ospital. Sa awa po at habag ng Ama, tinulungan po kami sa pananalangin na siya ay makagumaling agad. Dinala lang po namin sa baryo po ba yung parang tawag doon yung hindi naman po sentire yung nagkukumpusan tawag doon. Pasensya na po yung nagtatarap sa clinic lang po. Pasensya na po. Medyo kinakabahan po siguro. Nangyari nga po, ganun ang nangyari na na-survive po siya, gumaling po. Subalit, nung gumaling po, hindi naman po nagtagal, siguro po mga buwan din po ang nakalipas. Ito na naman po, may barkada na naman po. Dadayo po pala ng, meron pong basketball sa San Jose, sa katabing baryo po namin. May laban po sila. Bago po pala sila na kung anong kabarkada niya, uminom na naman po pala. Ang nagmamaneho po, yung kasama niya, medyo lasing na raw po, kasi hindi ko po nakikita. Nalaman lang po namin, nung binalita po sa amin na yung anak mo Heka, na-aksidente. Sa tabi po naman namin baryo, Manena. Nag-aapura po ako, nagpunta po ako ron. Subalit, nung makarating nga po ako, nakita ko po yung hopper, wasak po ang una. Hindi na po talaga pakikinabangan, pati po yung makina wasak. Siya po nakaangkas dun sa, kung dalawa lang po sila. Nung dumating po ako, si Marlon Katatay na aksidente. Nandun nga po ako, nasaan po ako yung anak ko? Hinahanap po namin, wala. Dumating po nga, kahit po yung may tapat ng may bahay, hinahanap, andyan lang ka, si Marlon. Sabi po, pasok po kami, wala rin, na hindi po makita.
nung makita ko nga po yung motor, medyo umiiling po ako. Siyempre po, yung hopper wasak na wasak eh. Isipin po natin na medyo malaki po pisala nung ano. Sa awa po at tulong ng Panginoon, yung pong anak ko, konting gasgas na naman po rito. Hindi po ba napakahiwaga po ng ama sa... Hindi ko na po masasabing ako po yung nagpapakatuto sapagkat ako po yung nagpapakatuto, siguro po marami pa pong kulang. Tutuloy ko po yung ano ko, yung kung ano po ang hiwaga ng Panginoon sa aming buhay. Nung nga pong nung makita ko po yung bakod na pinagbanggaan nila, kung lang po yung kawayan. Subalit, ang poste po ay malaki. Yung pong poste na yun, naitulak po ng malayo. Naputol po sa puno. Kaya po, inisip po talagang awa po nun. Nung hinaanak ko po yung anak ko, meron po palang naghatid. Nagkasalisi po kami. Merong inyatid po sa bahay. Then, umuwi na nga po ako. Nung makita ko po yung anak ko, nandun pa po sa kalsada, nagkukwento. Sabi ko po, Ama, salamat po sa anak ko na hindi naman pala masyadong napinsala. Subalit yung pong driver niya, nadala po ng Sagrada. Dinala raw po rin walang malay tao. Doon na lang daw po malay tao. Yun po ang pangalawang aksidente niya. Ito po, pangatlong aksidente nung anak ko. Tatlo po Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tatlo po Nakita niyo na po siguro ng mga alagad, yung pong nakaupo dito minsan na may benda rito. Sa basketball din po yun. Yung pong kamay niya, nung daw po dito. Andito po kami nun. Dito galing po kami ng Tambana. Pag-uwi po namin, sinabi nga po yung anak namin nasa duyong naman. Dinala raw po sa manghihilot. Dinala po, ang sumunod po yung kabyak ng kuwang ko po ang sumunod sa kanya. Ako nga po medyo kabang-kaba na naman. Ayoko pong makita Nung kuwan nga po, dinala, sabi nga raw po nung manghihilot, bakit ginanyan mo yung katawan mo? Sabi raw po sa kabyak ng puso ko, bali yung kamay nung anak mo. Dahil nga po, kung mahina-hina po ang loob natin sa salita na yun, medyo manghihina po kayo Subalit, ang sinabi po, ang kinuha po ng kabyak ng puso ko, nang hawakan daw po niya, kay buti ng ama, tinugon daw po sa kanya, huwag kang mag-alala anak. Ang anak mo, hindi bali ang buto, nalisang lang. Subalit, wag niyo po sana pagkasalahan, yung sasabihin ko. Inudyok daw po sa kanya, ng ama, sa kabyak ng puso ko, hawak-hawak daw po niya, hilahin mo ng 3 beses. Hinila raw po 3 beses. Siyempre po, ang ama mahiwaga, makapangyarihan sa lahat. Kaya po nag-udyok. Kaya po, ginawa ng kabyak ng puso ko, nang mangyari nga po, raw po yun, sinabi raw po ng manggagamot ng binendahan na, ang sabi raw po, matagal na gamutan yan. 6 na buwan daw pong gamutan. Tuwing 2 beses daw po 1 buwan, babalik sa kanya. Subalit po, purihin ng ama, nung dinala po namin dito, doon po siya nakaupo, nilapitan po ng mahal na po, hinawakan lang po, antimano po, oras na mahawakan niya, paglabas po, tinanggal na po niya yung benda, naiganyan na po niya. Di po ba, purihin po natin ang ama, di po ba mahiwaga ang ama? Katulad nga po nun, hindi na po namin ibinalik doon sa manghihilot na yon. Patuloy na lang po namin dinadalangin sa ama, subalit hala pa po 1 linggo na ganyan na po niya kami niya. Kasi po, kaya hindi po namin masyadong ngayon nag-aaral po siya Hindi po ba napakahiwaga ng ama? Kaya po na ngayon ang sinasabi ko sa inyo mga karamdaman, manalig lang po tayo. Kung ano po yung karamdaman ninyo,
Simple lang po sa ama yan eh. Di po ba? Oh. Amen po ba? Kapatid? Kasi po, yung wala pong ibibigay sa ating karamdaman ang ama na mabigat eh. Siya po ang nagbigay ng karamdaman sa atin, siya rin po ang magpapagaling. Di po ba? Purihin po natin ang ama. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung sasabihin ang i-share ko. Purihin po natin ang ama. Salamat kapatid. Iyan po ang kahiwagaan ng Ama na yung ika nga po yung mga kalalakihan, sadya rin pong nananalig, sumasampalataya sa kapangyarihan at kahiwagaan ng Panginoon ng ating Ama. Baka po may mga inaantok na dyan. Siguro po mas maganda, isa naman pong paparinig ko sa inyo ang samahang choir po magbibigay po ng isang kasaya-saya para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang mga choir. Buhay ang Diyos. Talaga pong kasaya-saya talaga pagka lalo na't ang Panginoon ang aawit para sa ating lahat. Kaya po, para po doon sa mga wala kagabi, dahil meron pong mas nais po naming awitin sa inyo yung awit na inawit namin kagabi, ang awit ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa kanyang mga alibughang anak. Doon po kami aawit sapagkat ang nais ko po, wag ko yung mag-concentrate sa akin. Kasi siyempre po, pag kumaawit ako, sa akin kayo nakatingin, hindi po yun ang gusto ko. Kundi ang gusto ko po, tinig na lang ang maririnig nyo para makapagnilay-nilay po tayo doon sa mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin, ang awit na Alibughang Anak. Nawa po yung ating namnamin ang mensahe ng awit na ito na ipinapaabot po sa atin ng ating Ama ang dakilang pag-ibig niya sa kanyang mga anak, ang mga anak niya na nalilihis ng landas, kung papaano patuloy at patuloy na kanyang inaakay, walang sawang nagmamahal. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ko. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko, nawala. Mga kasalanan mo ay ilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo
kukunin ko. Ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling mo. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko. Ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ka na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Maraming salamat po. Salamat po mga mahal na choir. Yan po ang patotoo ng Ama na naggagandahan po ang kanilang mga boses. Ito po ay biyaya ng Ama para sa kanila. At sila po sa tuwing araw ng linggo, sa unang misa po sila yung kumakanta sa ating parokya sa Bahay Pare. At sa ngayon po sa pagkakataong ito, napakapalad po na mga kaps sapagkat
sa akin pong kaisipan, ibinibigay po ng Panginoon ang sa mga caps sila po ang magsisipagbahagi. Ito po ay isa rin pong karanasan. Isa po itong caps na talagang sa umpisa pa lang nagtitibay na, nananalig dito sa dambanang ito, at ang kanya pong pamilya, may bahay, ay isa na ring alaga dito. Ito po ay may negosyo rin. Ito po ay talagang sa lahat po ng gawain kasama po siya, paghahayo po. Ito po ang ating kapatid na si Boyet Santa Juana. Palakpakan po natin siya. Andyan po ba si Kap Boyet? Tunay pong napakahiwaga ng Ama. Hintayin lang po natin siya. Kaps Boyet Santa Juana. Sadya pong kaibuti ng Ama. Kaihiwaga niya, sapagkat ipinadadama po sa akin ang mga caps. Kung ano po ba yung kahulugan ng caps? Ito nga po pala po. Ito po yung caps, Ito po kung minsan yung isa sinasabi ng iba, caps de Capitaneca, hindi po. Ito po yung Kristo, yung kay po, Kristo, A. Ama, P. Pangungunay, sumasa iyo. Iyon po ang caps na sila po o kami po ang kami po ang tagapangalaga ng kapayapaan sa trapiko, sa mga pagtitipon po, sa paghahayo po ng Panginoon, ng Ama. Sila po kami po ang mga gumagabay at pumapatnubay sa prosesyon po. Yung pong mga caps ang siyang namamahala para sa kapayapaan. Ang ating pong kapatid na Boyet Santa Juana, palakpakan po natin siya. Napakahiwaga po ng Ama, sapagkat ikaw nga po, yung mga kalalakihan, sadya pong kumbaga, sa ating pong barangay, talaga pong ito ay napakahirap pakayin sa gawang kabanalan. Pero sa totoo po, yung mga caps na ito, nanalig, nagtibay dito sa dambanang ito, na kung saan po yung mga mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Kunting, daman-dama po namin ang lahat ng mga ipinahayag ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Kunting. Ninanamnam po namin mga caps ang lahat ng ito. At sa pagkakataon pong ito, dumating na po yung takdang oras, magsitayo po tayo. Lahat at maghawak-hawak po tayo ng kamay, tanda ng awitin.